Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ito si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang GMRC3 ng Revised K-12 Curriculum. At ang ating paksa sa ikalawang markahan unang linggo ay ang sariling paraan ng pakikilahok sa pamilya. At ang layunin ng araling ito, kayo ay inaasahang nakakikilala ng mga sariling paraan ng pakikilahok sa mga gawain sa loob ng tahanan. Naiisa-isa ang sariling paraan ng pakikilahok sa mga gawain ng pamilya ay nakatutulong sa pagkabuklod-buklod at pagpapatatag ng ugnayan ng bawat kasapi ng pamilya. Ngayong araw, ating pag-uusapan at tutukuyin ang mga paraan ng pakikilahok sa loob ng tahanan na nakakatulong upang mapatatag ang pagkabuklod-buklod at ugnayan ng pamilya. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang pakikilahok? Ang pakikilahok ay tumutukoy sa aktibong pagdalo, pakikisama, o pakikibahagi ng isang tao sa isang gawain, usapan, o proseso ng karaniwan ng konteksto ng pamayanan, edukasyon, o kultura. Narito ang mga halimbawa ng mga gawain sa loob ng tahanan ng kanilang ginagawa. Pagliligpit ng laruan, pagtatapon ng basura sa basurahan, paglalagay ng pinagkainan sa lababo, pagbili sa tindahan, pag-aayos ng gamit sa eskwela. Atin munang pakinggan ang kwento na may pamagat ang aking kaibigan. Mayroon akong kaibigan. Ang pangalan niya ay Nathan. Minsan nang kaming nagkakwentuhan, sinabi niya sa akin kung ano ang kadalasan niyang ginagawa bago pumasok sa paaralan. Sabi niya, paggising sa umaga ay inaayos niya ang laman ng kanyang bag na dadalhin sa eskwela. Pagkatapos nito ay kakain siya upang siguradong hindi siya magutom habang nag-aaral. Sumasandok siya ng kanin at kumukuha ng ulam. Nagsasalin rin siya ng tubig sa baso para sa kanyang inumin. Pagkakain ay dadalhin niya ang pinagkainan sa lababo at maghahanda na upang maligo. Dagdag pa ni Nathan, pagkaligo ay magbibihis na siya at pupunta sa kusina upang kunin ang kanyang baunan. Kapag maayos na ang lahat, sasabihin niya sa kanyang magulang na nakahanda na siya upang pumasok sa paaralan. Gusto ko kasing makatulong sa bahay namin, kaya ako ang gumagawa kapag alam kong kaya ko na. Sagot ni Nathan. May tanong ako, dagdag pa niya. Ano yun? Ang aking sagot. At nagulat ako sa kanyang tanong. Aniya, ikaw kaibigan, ano ang ginagawa mong paghahanda bago pumasok sa paaralan para makatulong sa inyong tahanan? Ano nga ba ang iyong ginagawa sa iyong tahanan upang makilahok sa paghahanda bago pumasok sa eskwela? Mahusay! Ngayon, simulan na natin ang laro. Kaya ba ninyong magsinop ng laruan? Kaya ba ninyong magsaing? Magtapon ng basura sa basurahan? Magwalis? Maghanda ng hapagkainan? Magbunot ng sahig? Bumili sa tindahan? Magplansya ng damit? Mag-ayos ng gamit sa eskwela? At magligpit ng tulugan? Anong gawain sa tahanan na kayang gampanan ng isang batang tulad mo?
na makakatugon sa bawat sitwasyon para maipakita ang pakikisa sa tahanan. Number 1. Nakakalat ang mga laruan sa sala. Magaling! Maaari mong iligpit ang mga laruan. Number 2. Nakabukas ang bentilador kahit walang gumagamit. Mahusay! Maaari mo itong patayin ang bentilador. Pangatlo, iniwan ang pinagkainang mga plato sa mesa. Tama! Ito ay ilalagay ang pinagkainan sa lababo. Pang-apat, basa ang sahig dahil sa natapong tubig. Tama! Pupunasan mo ang sahig. Panglima, magulo ang gamit pang-eskwela. Magaling! Ayusin o ilagay sa bag ang gamit pang-eskwela. Bakit sa tingin mo ay mahalagang matutunan mo ang mga gawain sa loob ng tahanan? Tama! Mahalagang matutunan mo ang mga gawain sa loob ng tahanan nang sa gayon ay makatulong ka sa iyong pamilya sa paraang kaya mo. Ano sa tingin mo ang dapat gawin ukol sa mga bagay na hindi mo pa kayang gawin sa loob ng tahanan? Mahusay! Mahalagang matutuhan ko rin paunti-unti ang mga bagay na hindi ko pa kayang gawin sa ngayon sa loob ng aming tahanan. At ngayon naman, ating sagutin ang isang pagsasanay. Sa isang papel, isulat kung paano mo babaguhin ang mga aktibidad na nakasulat upang ikaw ay magtagumpay na makatulong sa gawain sa loob ng iyong tahanan. Una, naghihintay ng pagkain mula kay nanay o tatay. Tama! Ang maaring sagot ay maghahanda ako ng sarili kong pagkain sa abot ng aking makakaya. Pangalawa, naghihintay na paliguan ni nanay o tatay. Tama! Maliligo ako ng mag-isa. Pangatlo, pinagliligpit ako ni nanay o tatay. Mahusay! Ililigpit ko ang sarili kong mga gamit. Pang-apat, sinusubuan ako ng pagkain ni nanay o ni tatay. Tama! Kakain ako ng mag-isa. Panglima, binibihisan ako ni nanay o ni tatay. Magbibihis ako kahit walang tulong ni nanay o ni tatay. At dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa GMRC 3 ng Revised K-12 Curriculum sa ikalawang markahan, unang linggo
na may paksang sariling paraan ng pakikilahok sa pamilya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito si Teacher JM at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Please like, comment and share and click the notification bell for more videos.